Common reason bakit nadidelay ang passport mo at pwede mo to iwasan. Reason number 1, kulang o maling requirements. PSA birth certificate issues, wrong or invalid ID, missing documents. Kapag may kulang, automatic delay or balik ka ulit. Reason number 2, missed or late appointment. Late sa DFA schedule, hindi naka-attend sa exact time slots. Oras ng appointment, kailangan on time ka o mas maaga, 15 to 30 minutes before. May ibang DFA sites na nagbibigay ng grace period, mga 15 to 30 minutes late, pero hindi ito guaranteed. Kapag late ka, kung lampas ka na sa grace period, pwedeng hindi ka napapasukin. Pababalakin ka at magre-reschedule. Sayang ang slot kasi mahirap kumuha ulit ng appointment. Ganito ang posibleng mangyari kung late ka. Kung kaunti lang ang delay, pwedeng tanggapin ka pa. Kung lampas na sa grace period, pwedeng hindi ka na i-accommodate. Worst case, ma-forfeit ang appointment mo at kailangan magpa-schedule ulit. Mas safe na gawin, dumating 30 to 60 minutes before your schedule. Magdala ng printed appointment slip at requirements ready na. Bottom line, hindi ka automatic na reject kapag late. Pero malaki ang chance na maapektuhan ang appointment mo, kaya mas mabuting huwag i-risk. Reason number 3, incorrect personal details. Maling spelling ng name, wrong birthday or info sa form. Simple mistake pero malaking delay. Reason number 4, system or volume delay. Maraming applicants, peak season, summer, holidays. Hindi mo kontrolado pero expect sa longer waiting time. Kaya kung mag-a-apply ka ng passports, i-check mo mabuti lahat para iwas delay. Mas organized ka kung may passports organizer ka para kompleto lahat ng requirements mo. Save this para hindi ma-delay ang passport mo.